guys. Halo. Ayan. And yung boring ka sa buhay. Tingnan nyo. Palpak. Kape tayo guys. Ito ang lunch ko ngayon. Magtitinapay tayo. Kailangan ko nang magbawas ng rice. And now, ayan, wala akong kasama. Kaya, ayusin natin. Yung amo namin kuripot. Kami pa bumibili ng palaman, ng tinapay. So, tapos pag hindi mo pa ililista yung gatas, di sila bibili. Kaya tigtitis lang tayo. Baka sakali nakapag-ipon. Kapag-ipon sa pin. Tapos bili tayo ng makapag-ipon tayo ng pang-uhunan. Wala kaming ulam dito. Sariling ulam din namin dito kasi di talaga bumibili. Ang pagkain namin dito, di ba pag tulad bukas, Friday, pag may natirang kanin, titipirin namin yon hanggang isang linggo. Abutin pa minsan ng abot isang linggo. Tapos pag Biyernes ulit ganun, ang ulam didiskarte kami. Maswerte kung may malunggay. Hirap eh. Pati manok wala. Mga karne wala. Kasi talaga namin bili. Akala nyo siguro madali lang dito. Mabait ang amo, oo. Ang problema pagkain. Diba? Minsan nalilipasan ka na rin ng gutom. Yung may bigas ka nga, may sariling bigas, pero syempre kapag naubos yan, naubos agad, maganda ka ulit. Pero ang lagi nang binipili, tinapay, kape, mga merienda. Minsan hindi na ako bumibili kasi minsan ubos na. Wala akong pera. Wala na lang meron dyan. Yan, kakainin ko. Hindi halata sa katawan ko, pero ganyan. Minsan nahihilo na rin ako sa gutom. Yan ang totoo. Mapag-ipon lang ako. Okay din naman yung amo dito, mabait lang. Yung na maganda kaysa yung amo ko dati sa Dubai. Maldita. Para kang alipin talaga dun. Dito, tinuturing kang pamilya. Pagkatapos na nung maghakot ng mga gulay, galing farm, nagutom ako.
Kailan ako magtiis. Bale, magdadalawang taon na ako dito sa August. Pero kailangan ko mag-extend kasi hindi sapat yung pera. Tsaga pa rin tayo sa pagkain. Maswerte lang tayo pag may natira. Makakain natin yung gusto. Diba? Makakain ko din naman yung gusto ko. Pag may natirang pera, pag hindi ko lahat na... Kasi ngayon, nagbabayad pa ako ng utang. Maswerte yung mga amo na mabait nga. Pero galante din sa mga katulong. Kung mga ganun. Diba? Dito, wala. Patigasan. Hindi ka madiskarte sa pagkain. Patay ka na. Titis lang. Kaya naman tiisin. Kunti lang naman yung trabaho. Pero syempre pag hindi yung mga anak, mga kapatid ay sabog. Mamaya-maya may bisita. Ay, bisita yung anak darating. Hindi pinagtripan. Busing ko na to. Mag-expired na kasi. Pag naubos to, magpapibili ulit. Ayun lang tayo. Gutom. Anong oras na ba dito? Oras ay 1:00. Ang tanghali. Ito ang lunch. Last one. And last one na.
Itong buhay ko. Yung buhay na ako sa kape. Pero pag naubos, wala. Isip ka na naman ng... Buti nga may naiiwan pa ako mga barya-barya. Pag di ako nag-iwan ng barya, wala. Kahit ano lang kainin ko dyan. Ang magawa. Thumbnail, nag-iisa pa ang thumbnail. Hindi na. Ang ganda, no? Naghena eh. Rah! Wala akong ma-upload eh. Sino ba yun ang magkape? Kaya mamaya-maya, babalikan ko yung ama ko, iniwan ko lang. Gutom ako eh. Hindi pa tapos yung trabaho ko. Kawawa, no? Diba? Ganito ang buhay, no? Ganito ang buhay talaga ng totoo. Sariling pera mo. Karamihan bilang katulong sa iba't ibang lugar. Minsan nagsasakripisyo ang bawat tao, bawat katulong, kadama, syagala, bilang DH. Sakripisyo na kailangan nilang magtipid para sa pamilya, ibigay lahat ng kagustuhan ng pamilya. Pero sa loob mo, sa akin, sa iba katulad ko, kailangan tipirin. Kasi mas yung iba, tingnan nyo, pagkain nila sarili. Ito, tulad nito, halimbawa na to. Halimbawa na yung akin. Kailangan, sa sahod ko sa isang buwan, kailangan ko magtabi
ng allowance ko. Kasi pag hindi ako nagtabi ng allowance ko, wala din akong pambili ng pangkain ko dito. Doon na tayo sa mabait ng amo, pero kuripot naman, di ba? May mga ibang puro gastos dito, gastos dyan, pero hindi nila alam kung gaano kahirap ang maging DH. Swerte na lang talaga sa mga amo, sa mga galante magbigay sa mga katulong, tinuring na pamilya, di ba? Isa ako doon sa mga nagsakripisyo, ibigay ko lang lahat ng mga kailangan. Pero kailangan mag-ipon, kailangan mag-iwan ka ng pera mo, sariling pera mo dito. Kasi kung hindi, wala kang pambili ng pagkain mo. Diba? Ito na yung example na sa akin, sa amin dito, kung hindi ka nagtira, diba? Sa isang buwan mo, hindi mo kailangan lahat ibigay sa pamilya mo o kani-kanino man ang pera mo. Dahil kailangan mo din para sa sarili mo. Kailangan mo din mag-ipon para sa'yo. Diba? Hindi lahat ng pera kailangan ibigay. Ibibigay mo man, yung may natitira pa. Yung kaya mong budgetan. Pero kailangan mo ding iwanan para sa sarili mo. Ako, totoo lahat ng mga nangyayari. Kasi, may pamilya ako sa bahay, wala akong asawa, wala akong anak. May partner ako. Pero, hindi lahat nahahawakan ko. Diba? Kasi may kailangan ako payo sa Pinas. May kailangan dapat gamitin sa pera. Pero, kailangan ko magtira para sa sarili ko. Diba? May mga konting tulong man tayo. May natitira mga magkano lang. At least, sa extra na yun, minsan nakakatulong tayo. Diba? Pero, sa panahon ngayon, gipitan. Sana, sa tulad namin DH, at sa pamilya namin sa Pilipinas, sana huwag niyong isipin na puro hayahay, puro ganito, ganyan ang buhay niyo. Tapos kayo, nagre-receive lang kayo ng pera para sa pang-araw-araw niyo. Pero isipin niyo naman na may isa kayong pamilya naghihirap, tinitipid ang pera, hindi nakakain ng maayos. Mas iniisip yung kung anong meron sa Pilipinas yung mga pamilya, di ba? Isipin nyo kung gaano kahirap magtrabaho ang isang katulong dito, minamaltrato, di ba? Nagugutom, nalilipasan ng gutom. Ang isip sa Pilipinas, priority doon, pero sana maintindihan din ninyo na hindi habang buhay ay nasa abroad, di ba? Sana lesson learned na rin yan. Di ba? Tulad ako, sample ko na yung sa sarili ko, di ba? At least, malaking pasasalamat ko sa magulang ko, sa nanay ko, na kahit nagpapadala tayo ng pera, ma-manage, di ba? At least pag-uwi, may makikita kang sa iba, di ba? Sa iba, katulad sa iba, may nakikita ba tayo, di ba? Puro consumption, di ba? Nakikita sa iba. Di ba? Pero yung nanay, hindi na nga kumakain dito, ganito ba yung sitwasyon dito, di ba? Yung pamilya sa Pilipinas, sige, gastos dito, gastos doon, o sige lang, ito naman si DH, di ba? Si isang OFW natin, bigay ng bigay, hindi niya alam na napupunta sa kalokohan din sa Pilipinas. Kaya iwasan ninyo yan. Di ba? Kung ako sa inyo,
kung may pamilya, nanay, tatay, kapatid na tumutulong sa inyo, pahalagaan nyo ang bawat singko. Kasi pag wala yan, di kayo uunlad yan. Bawat singko, sentimos, kailangan yung pahalagaan. Dahil hindi basta-basta ang abroad. Diba? Hindi basta-basta ang pagiging OFW. Maswerte ka na lang kung may nakatapos ka. May napagpatapos ka. Diba? O may mga kamag-anak ka na hindi madamot. Diba? May mga amo na, mga kamag-anak ka na hindi sakim. Diba? Pinagkatiwalaan mo, pero yung pera pinapadala mo, yung pala na hindi pala dumadating sa pamilya, di ba? Ganun. Kaya, ingatan nyo, pahalagan nyo kung sino sa mga OFW yung kamag-anak na ingatan kayo. Ingatan ang bawat senta mo, bawat araw, dahil buhay ang nakasalalay. Di ba? Tama ba ako? Tama ba explanation ko? Medyo nagulan na ako. Pero, sana pahalagaan nyo at iparamdam nyo na mahal nyo ang bawat isa. Bilang OFW, bilang isang katulong, di ba? Mas pinili ko maging katulong, di ba? Dahil marangal naman to, hindi na masama. Kaya swerte sa mga katulong na nakakuha ng among mabait at kompleto lahat ng pangangailangan at naibibigay ang sapat na pagkain. Kaya sa tulad ko, maswerte sa amo, kuripot man lang. Diba? Sariling gastos. Diba? Ang pasasalamat ko na lang, hindi sila madamot sa wifi, di ba? At least nakakausap ko kayo. Kaya, ingatan niyo po. At mahalin ninyo ang isang DH, lalong-lalo na sa mga nasa Pinas, pahalagaan ninyo kung gaano nanghihirap ang OFW para mabuhay ang isang pamilya. Salamat.